like, andyan, meron siya mga lantern dyan, ganon. Then, meron pa dyang tampay, tapos Huyen Concave. Ganyan ba sa Vietnam, guys? Parang hindi ganyan yung kinakainan namin. So, may pistachio, merong strawberry, yung mga mousse cake dito, mango, yogurt, mousse cake. Hello guys! I'm back again with another video. So ngayon po, nabasa niyo naman sa title, tayo ay pupunta ngayon sa Marble Mountain at Hoi An. But before that, kasi mamaya pa yung pick up time nun, is magpunta na muna tayo dito sa sikat na bakery and later sa coffee shop dito sa Da Nang. Ang sinasabi ko guys na bakery na sikat is itong bread and butter. Ayan, if ever, for sure nakapanood na kayo ng vlog niyan or TikTok niyan kapag ka puro mga Da Nang vlogs or videos yung pinanonood nyo. Guys, ang mura dito. Papakita ko sa inyo binili ko. Ang halaga lang nito sa GCash kumatas na 757. So dito, meron ditong pistachio, tapos vanilla cream na parang donut, guys. Tapos ito, puro pistachio yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Tapos, meron pang white coffee si ate. Kaya lang, kasi dadalhin pa lang dito. Mamaya papakita ko sa inyo isa-isa yung mga menu doon para makita niyo yung tunay na price. So guys, ayan na. Kinakain lang ni ate. Grabe, hindi ko na-videohan nung kinakain niya. So ano thoughts mo, ate? Masarap. Masarap? Matamis? Yun yung gusto ko, hindi siya ganun katamis. Patikim nga, patikim. Timan ko siya, guys. Ay, kulang. So, ganyan yung itsura niya. Vanilla cream, parang donut, no? Ang sarap. Ang sarap na. Hindi siya matamis. Hindi siya matamis, no? Sarap. Tapos, may naka-bread niya. Yung parang sa atin sa Kabanatuan na bicho. Oo. Na? Bicho? Bicho, guys. Kung meron sa inyong bicho sa area nyo, parang ganun yung lasa ng mismong bread niya. Tapos, ito yung pinaka-order ko. Pistachio. Pistachio, guys, yung pinaka-order ko. So, may strawberry doon. Tapos, ito yung pinaka-pistachio. So, tikman na muna natin. May tatanggalin ko yung toppings. Ayan. I think ganun siya kainin. Bread ka ganyan lang. Mas masarap yung iyo. Pero masarap to. Yung pinaka parang pistachio something. Pero hindi ko nalalasahan yung pistachio. Just being honest. Pero masarap. Don't get me wrong. Sarap. Habang tumatagal, mas na-appreciate ko siya. Tapos meron yung ano sa loob, oh. Pistachio. Yun ang lasang pistachio. Yung feeling. Ang sarap. Okay naman pala siya. Ano? Grabe, sarap. Ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo yung dalawa ko pang binili ng pistachio. So, iuwi ko to sa ating apartment. So, ito yung una. Pistachio siyang croissant. So, I think yung feeling na kinain natin kanina, yun lang yung nasa top. Tapos, itong isa naman ay roll. Nakalagay doon na sa mismong freezer, ito daw yung top 1, naka-label. Ayan. So, I think, tikman natin to. Kasi isa pa lang namin nakakain natin. Sarap. Masarap siya, guys. Alam nyo, yung pagka-pistachio niya, hindi ganun ang katamis. Hindi ganun ang katamis. At hindi din ganun kalasan tulad sa mga pistachio ng mga iba ko natitikman na locally made sa Pilipinas na mga pastries. And of course, yung alam niyo yung sa Dubai chocolate, hindi siya ganun. Hindi siya ganun katamis. Worth it i-try to, guys. Mild lang yung pagka-pistachio, but masarap naman yung bread and in general. So guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung magkano yung presyo ng mga tinapay dito. Itong binili natin, 89,000 dong. Ito namang isa na binili natin pistachio roll is 79,000 dong. Ito namang strawberry cream roll cake, 69,000 dong. And dito meron sila dito mga cake box. So naglalaro siya ng 89 to 159,000 dong. Ito guys, tiramisu nila 49,000 dong. Ang social, no? Then this one is lemon tart, 39,000 dong. Ito guys, mayroon silang cheesecake dito, 39,000 dong. Ang mura ng cheesecake nila kumpara sa iba, ya. Then ito naman eclair, strawberry, French tiramisu, and hazelnut chocolate, 49,000 dong to 69,000 dong. Kung mahilig kayo guys sa baguette, ito 45,000 dong. Tapos itong mas maliit, 25,000 dong. Ito guys, tignan nyo, itong vanilla cream donut yung kaninang pinakita ko sa
inyo, 35,000 dong siya. Tapos ito naman mixed fruit Danish, 39,000 dong din. Then ito naman mga donut, 35. Ito 35,000, 45,000, 45,000 din. Ito mas mura, 19,000 to. Ito yung mahirap bigkasin na nasa Starbucks din. Basta yan, ito yung spelling niya. Yan. Tapos ito yung binili natin. So may pistachio, merong strawberry, merong tropical New York roll, flavor blueberry New York roll, tapos chocolate. So ito po, 99,000 dong yan. Tapos kung gusto niyo na medyo savory po na croissant, ito papakita ko. Ito, sausage croissant, 70,000 dong. This one naman, cheese garlic butter croissant is 79,000 dong. Then ito, meron silang pa beef burger, 45,000 dong. Then, dyan, ham and egg. Ang ham and egg is 79,000 dong. Ayan guys, bumili pa tayo para sa hotel. Chocolate naman. Then yung order ni ate, bumili ulit tayo ng isa. Kakainin namin dalawa later. Ang presyo guys in total, 124,000 dong. Okay, next up guys, nandito ngayon tayo sa Kwango Cafe. At alam nyo, isa din sa mga sikat na coffee shop na makikita nyo dito sa Danang. Dahil sa super aesthetic na itsura. Dito guys, ito yung price. So, yung mga mousse cake dito, mango yogurt mousse cake, and yung mga iba-iba, green tea, chocolate, 37,000 dong. Then, ito meron din silang blueberry cheesecake dito is halaga nun, 37,000 dong din. So, guys, ito nga pala yung presyo nila. Ayan, as you can see, ito po yung famous na egg cream coffee nila, 39,000 dong yon. Though, ang pinaka-signature nila is itong salt cream coffee. Ang price naman nun is 39,000 dong din. Then, ang order ko naman itong bubble milk tea with egg cream, 39,000 dong. So, ayan, papakita ko sa inyo dito. Ito po ang kanilang mga signature. So, salt cream coffee, yellow grapefruit dragon fruit tea, bubble milk tea with egg cream, and fruit yogurt. So, 39,000 dong halaga ng lahat, except sa fruit yogurt na 42,000. Ngayon, ipe-play ko na lang to, and i-pause nyo na lang para makita nyo yung prices. Guys, ang sarap ng black, ng milk tea with egg cream nila. Worth it. Like promise, kapag nagpunta kayo dito, in-order nito, masasarapan talaga kayo. And nire-recommend ko siya, i-rate ko ng masarap eh. So, mga 9 to 9.5 out of 10. Sarap. So, ikaw ate, ano ang comment mo dyan sa, egg coffee? First time kong ma-experience yung egg coffee. Yes. Akala ko meron siyang lansa kasi egg, diba? Pero ang sarap. Sarap na? Matamis? Medyo matamis. Pero sakto lang? Sakto lang. Okay, so now, naghihintay na tayo ngayon dito sa apartment because susunduin tayo ng around 3:10 PM ng ating tour guide. So, 3:05 na po dahil nag-book agad tayo ng tour. And this time, pupunta tayo sa Marble Mountain plus Hoi An area. At gabi siya. Gabi yung tour na yon. So, magsisimula siya ng ilalagay ko dito sa screen at matatapos ng ilalagay ko din dito sa screen. Okay? So, medyo po siya. Medyo panggabihang tour talaga. Ganon. Kasi kilala naman po yung Hoi An sa mismo mga lantern thing. Ganyan. So, yun.
we're going to see it later. Okay guys, so itong ating tour bus. Hello! Okay guys, andito ngayon tayo sa pinakalikod. Kasi sinusundo ng bus isa-isa yung mga guest. Kami ni Alex. So, pinalilist yung mga names namin dito. Tapos tinatanong kung meron daw kaming allergy sa pagkain. So sinabi namin wala naman talaga. Guys, alam nyo, ang mura ng tour natin na to. So, share ko lang sa inyo yung price. Ayun o, 1,439 pesos. And again, if ever kung magbubuk kayo nito, lalabas na lang dyan yung code ko sa screen. Pwede nyo gamitin. And medyo matagal siya. And sabi sa amin, nung umakyat kami dito, 9 o'clock daw, nasa hotel na. So, 3 o'clock to 9 o'clock ang hotel. Ay, hotel to ang tour. Ang ganda naman dito. So guys, ito yung first stop. Though, ano lang to, CR break lang, toilet break lang. And bumili na ako ng ganito. Kasi hindi kami nakapagdala ng umbrella. 100,000 dong dito. We're here! First stop guys, Marble Mountain. So guys, andito na ngayon tayo sa entrance, which is itong elevator na to. Ito po may additional na bayad na 15,000 dong per way. Like kung aakyat kayo ng elevator, 15,000. Kung baba, 15,000. So majority sa tour natin is mag-elevator. Ayun, sila yung makakasama natin. And let's go na. So guys, andito ngayon tayo sa pinaka taas na floor, like after na elevator. Gusto ko lang i-share sa inyo, ng mountain po na to ay merong 5 elementong nire-represent. Ang mga yun po ay metal, wood, earth, fire, and water. Tapos ang pinakasakat dun guys, isang water mountain. Guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano po kalawak yung area na to. Dito tayo kanina dumaan. Ito yung elevator, tapos ito yung kaninang nadaanan natin. At tignan nyo po, ang dami po. So dito, pupunta tayo dyan. Then meron pa dyang Tampay, tapos Huyen Kong Cave. Yun ang pinakasikat. Yan na. At yung mga ano na hindi yan waterfalls ha. Yan po ay sinag ng araw. Ayan na. Okay, kapag pupunta po kayo dito sa Marble Mountain, kinakailangan po ng tibay ng ano nyo, ng tuhod. Dahil puro akyat again. Tingnan yung inaakyat. Diba? So be ready! Alam nyo, gusto ko lang i-share sa inyo, since kanina pa kami puro akyat dito at baba. Ito pong lugar na to, yung mga ibang place dito, ginamit na tagpuan at ospital ng Vietnam War era.
guys sa kakainan natin ng dinner. And before tayo mag-explore, dito po tayo dinala ng tour guide. Na tayo guys kumain doon. Actually hindi ako nakapag-video ng maayos doon sa loob kasi dikit-dikit. Though kasama na guys yung food sa mismong binayaran dito sa Klook. Actually ang mura niya, pamasahe, tour guide, entrance doon sa Marble Mountain, pupunta dito, mismong pagkain, okay na siya. Tapos yung pagkain, nakita niyo yung video na pinakita ko nung nakaraan, I mean yung previous clip, yung mga listahan, ganun po kadami yung pagkain na isa-serve sa inyo. And I think so far sulit na yon for us, for me, and for everyone. Ngayon guys, ang priority namin dito is yung lantern. Kasi si ate, gusto niya magpunta doon sa lantern guys. Ako ang gusto ko talagang puntahan is yung mismong Old Town, Old Village, ganyan. Which is ito naman na yun. Gusto ko siyang explore pero si ate mas trip niya yung lantern. At mag-wish-wish daw siya, ganun. Ayan guys, tignan nyo. Dito sa side na to, puro mga bowl. If ever, kung mahilig kayo sa ganyan. Doon parang feeling ko, ganyan ba sa Vietnam guys? Parang hindi ganyan yung kinakainan namin. Plain lang, mga ganyan. Pero ito may mga design kasi. So si ate gusto niya eh. Ayan, mga pasalubong. Alam nyo guys, habang naglalakad-lakad kami dito, na-realize ko na halo-halo yung tinda dito. Merong pasalubong, merong mga lanterns, merong mga isda, merong mga baboy, merong mga gulay, merong mga kape. Super halo-halo. If ever, kapag kunyari, pupunta kayo dito sa Hoi An, ay pwede kayo mag-shopping dito. Depende sa trip nyo. Like, lahat mahahanap nyo. Kaya lang, to be honest guys, alang presyo yung mga tinitinda dito. So, hindi ko alam. Nahihiya naman ako magtanong. Kasi kapag tatanungin ko lahat kung magkano yung presyo, syempre. Tapos di naman ako bibili. Nakakahiya yun, di ba? Ayan guys, mga t-shirt ng Vietnam. Daming design. How much? 150. Gagawin daw 100. Happy hour. Happy hour. Galing. Ayan guys, 100,000 dong. Malit lang na. This one is big one, no? Yan, mas big. Okay, so nakahanap na po ito. So, 100,000 dong yan. Color blue. So, if ever kapag pupunta kayo dito sa Hoi An, is iba-ibang color meron sila. Mag-request lang kayo. Kunyari, ito yung gusto nyong design. Or ito yung gusto nyong design. Tanungin nyo, meron bang black, meron bang blue, meron bang green, gray, ganyan. So, lahat po yan, may iba't ibang colors. Ito guys, meron shop na merong presyo. Ito, 10,000 dong yung postcard. Tapos, 50,000 dong naman yung magnets. Diba? Coaster. Yan parang shell, no? Parang shell siya. Ay, hindi pala. Ganda. Guys, alam nyo, dito, meron sa mga nag-aalok. Dito sa lantern na to. Boat, tapos may pa-lantern na effect na. Kaya lang ang mahal. 450. Tapos, kapag kunyari tatawaran, like nag-try kami makipagtawaran, 350 naman. So, papakita ko na lang sa inyo guys, napag-desisyon na namin na hindi na lang kami magla-lantern, boat. At least na-appreciate, nakita na natin to. Guys, alam nyo, dito sa Hoi An, mix of Japanese, Chinese, and European architecture yung mga nakikita ko. Actually, ang ganda niya. And itong Hoi An kasi, UNESCO World Heritage Site, diba? Tapos, kung napapansin nyo sa mga pinakikita ko sa inyo video kanina, ito kasing Hoi An, sikat siya sa mga lantern. Like, yung mga colorful lanterns, even decorations sa mismong street, tapos yung mismong nasa boat. Ayan yung tinutukoy ko. Like, andyan, meron siya mga lantern dyan, ganon. So, mag-iikot-ikot yan. Tapos, meron silang mga inihuhulog na ganito, guys. So, parang nakapapil lang siya na may kandila, ganon. Grabe, ang daming tao dito ngayon. Like, literally.
Alam nyo guys, pagkukumparahin ko na ha, kumpara doon sa daan ng night market, saka dito sa Hoi An night market, which is yung pinakikita ko sa inyo, like simula kanina, mas maganda po dito. Opo. And actually, gusto ko lang din i-share sa inyo yung honest observation. Parang I think, sana pala, yung first hotel namin sa Mickey Beach, second doon sa Bana Hills, tapos yung third sana dito pala. Dito na lang. Maganda kung dito. Maybe soon, pagbalik, kaya lang si ate, for sure, kapag babalik, gusto niya ibang bansa na. Pero ako, kapag babalik po tayo dito, parang feeling ko, i-consider ko tong Hoi An. At mag-stay tayo ng mahaba dito. And lagi naman nagpipiso sale, if ever, magpiso sale, tapos makakuha tayo ng flight Manila to Danang, 'di ba, sa Sempak. O ede pwede natin balikan tong Hoi An. Saka alam nyo, may nag-comment sa atin sa episode 1 ng vlog natin dito sa Vietnam. Kasi habang finifilm ko to, ongoing na po yung upload. So may nag-comment na ang mura-mura daw nung hotel natin doon sa Danang, which is totoo naman. Tapos kapag daw kunyari sa atin sa Pilipinas, kunyari sa Boracay yon, parang 8,000 na yung room natin na yon. Feeling ko nga hindi yung sa Balcona Hotel. Mas mahal pa. So dito guys, ang mura talaga. Yung Vietnam talaga, isa yan sa pinakamurang bansa na napuntahan natin. Like, kung naaalala nyo, nasa Uzbekistan tayo, kinumpara ko din itong Vietnam, even Thailand, kasi ang mura talaga dito. If ever guys, consider nyo itong Danang. Kasi, mabivisit nyo itong parang pinaka-laid back part, old vibes, ganyan, traditional vibe, itong Hoi An. Then dun sa Danang, beach vibes naman. At least, may hit nyo yung dalawa.